Magandang araw mga kaibigan. Lilinawin natin, ano ba talagang totoo? Si Ka Eric, isiniwalat na niya yung pangalan ng kanyang source sa Senado o hindi ba? Kalat na po ang balita, mainstream media and sa social media na lumalabas itong si Congressman Tambunting, ang chairman sa Committee on Franchise sa Kamara, nag-usap daw silang dalawa ni Ka Eric at binulgar na ni Ka Eric ang pangalan ng source. So, balita na yan. Kaya lang, kanina may napanood akong balita ng SMNI. Pinabubuloanan ni Ka Eric. Ibig sabihin, hindi totoo na sinabi na ni Ka Eric ang pangalan ng kanyang source. Okay? Panoorin muna natin itong mga balita na ito, then magbigay ako ng komento. Tiniyak ni House Committee on Legislative Franchises Chair Gus Tambunting na nasa maayos na kalagayan ang mga SMNI host na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis sa kabila ng kanilang ikinasang hunger strike habang nakadetain sa Kamara. Dinalaw ni Tambunting ang dalawang TV host sa kanilang detention cell kahapon ng umaga. Sa kanilang pag-uusap, pinangalanan na ni Celis kung sino ang kanyang source mula sa Senado na nagsasabing may 1.8 billion pesos travel fund umano si House Speaker Martin Romualdez na maring namang pinasinungalingan ng Kamara. Sabi ni Tambunting, iniimbestigahan na nila ito. I asked them if they're willing to divulge the person and to me, no, because they refused to say it in the executive session. And yes, a name was given. So there is a source. Yes, there is a source. Okay, and I will have to discuss this, of course, with the committee and the Speaker and the Senate President. So they're taking sugary drinks, mais naman po. At magandang kanilang kalagayan. And the doctor sees them every now and then. Sa Bangko ay may paglilinaw ngayon si Ka Eric hinggil doon sa naging statement ni Chairman Tambunting hinggil doon sa nasabi niya kanina na inamin raw ni Ka Eric sa kanya kung sino yung source sa Senado. Sa isang statement kayong gabi, sinabi ni Ka Eric na hindi niya pinangalanan at hindi niya papangalanan yung source of a valid information question pertaining to a question on public spending of public interest. Lalo pat ang pag-uusap nila kanina ni Chairman Tambunting ay ginawa o isang privilege communication sa pagitan nilang dalawa. May request si Ka Eric na papalaya siya for humanitarian reasons dahil ng magpapasko dahil apektado yung kanyang pamilya sa kanyang sinapit sa House of Representatives. Pero hindi ito na-approve ng Committee on Legislative Franchises dahil nga na-describe nila kanila na nag-file ng petition ang kampo ni Ka Eric doon sa Supreme Court nullifying yung decision naman ng House Committee on Legislative Franchises na sila i-cite in contempt sa mababang kapulungan ng resulta. Hindi pa rin makakalaya si Ka Eric ngayong araw. Depende na lamang kung ano magiging pasya ng Committee on Franchise sa mga susunod na araw. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, balik sa iyo, Franco. Mabuti na lang at mabilis ang si Ka Eric, mabilis ang SMNI at pinabuluhanan. Hindi ako maniniwala na ibubulgar ni Ka Eric yung kanyang source. Kasi kung ibulgar pa niya, noon pa sana, di ba, 2 beses silang nag-hearing bago ikulong? Noon pa sana. Bakit ngayon naka 6 days na siya sa kulungan with hunger strike saka lang magsasabi? Hindi gagawin niya ni Ka Eric. So naniniwala ko kay Ka Eric na hindi niya ilalantad o isa sa publiko ang pangalan ng kanyang source. Okay, so ang tanong, bakit ganun ang lumabas na balita na nagsabi na ang committee chairman, Congressman Tambunting, na alam na at kakausapin niya the Speaker of the House at Senate President. Ito ang aking analysis. Takot ang Kongreso doon sa
petition o writ of habeas corpus na ifinail ng pamilya ni Doc Badoy at Ka-Eric. Nag-anticipate ang Kamara na papaboran ng Korte Suprema yung petition at hindi nila hihintayin na lalabas yung desisyon ng Korte Suprema dahil mapapahiya sila. Ang gagawin nila, I hope, tama ang aking analysis, na bago lalabas ang desisyon ng Korte Suprema, mag-decide na ang Kamara na i-release na si Ka-Eric at Doc Badoy kasi ang kondisyon nila is kung i-release itong dalawa kung sasabihin ni Ka-Eric ang kanyang source. Ngayon, lumalabas na sinabi na. Dahil sinabi na, di release na. Ligtas ang Kamara. Hindi sila nasampal ng Korte Suprema. Yan ang nakikita kong galawan ngayon. Okay? But, naniniwala ako, si Ka-Eric, hindi niya ibubulgar ang kanyang source. So, yung balita na binulgar na, pakanan na lang niya ng, I don't know kung sinong nagsisinungaling. Okay, pakinggan natin si Atty. Roque yung paliwanag niya na walang nilabag sa batas si Ka-Eric at Doc Badoy at hindi sila dapat makulong. Illegal detention yung nangyari sa kanila sa Kamara. Inaasahan natin na dapat maging profesional ang mga broadcasters at sa tingin ko naman po, wala namang nalabag dun sa ethics dahil nagtatanong lang naman po si Ka-Eric. No? Sabihin na natin na siguro dapat nag-verify muna, hindi po yung napakalaking pagkakamali kasi hindi naman niya sinabi na katotohanan na yun. Ang fake news kung sinabi niya na 1.8 billion ang ginamit ng speaker para sa kanyang pagbabiyahe. Hindi niya po sinabi yun. Ang sinabi lang niya, nakatanggap ako ng report na 1.8 billion ang nagastos, pwede bang bigyan ito ng klarifikasyon ni speaker? O, di ba? Kaya nga po nagtataka ako doon sa buong 2 araw na pagdinig ng Kongreso tungkol sa issue nito, ni minsan hindi naman ipinilay yung video na kung anong sinabi ni Ka-Eric. Talagang parang meron na silang foregone conclusion at kinakailangan na lang ituloy ang hearing just for the sake of magkaroon ng hearing bago magpataw ng parusa. No? So malinaw po yan. Ang accreditation po, ang pagiging miyembro ng KBP ay hindi requirement para ang mga mamamahayag ay magkaroon ng benepisyo ng SOTO law. Ang kanilang gawain, ang kanilang trabaho, ang siya magbibigay po ng proteksyon sa ilalim ng batas. Pero, wag po kayo magkakamali. Ang pag-uusapan ngayon, di umano, ay yung mga paglipat ng mga shares na walang konsente ng Kongreso na isang dahilan daw para ma-revoke ang prangkisa. Ang alam ko naman po, ang SMNI ay pag-aari po ng tinatawag na corporation soul, simbahan ng kingdom. At kahit saan po kayong pumunta ng simbahan, ang nagre-represent po talaga ng kahit sinong simbahan, yung pinakamataas na namumuno ng simbahan. Ang simbahang Katolika po, ang namumuno dyan, si Pope. At lahat po ng transaksyones, sa pangalan po ni Pope ang pinapasok. No? Wala pong pagkakaiba ang mga relihiyon. Ang talagang nagre-represent dyan ay yung pinakamataas na religious leaders. At pagdating naman po sa SMNI, siyempre, meron naman pong succession plan yan. Dahil hindi naman po kami parang habang buhay ang si Pastor Kibuloy ay siya ay mamumuno. No? Meron kaming talagang paghahanda sa kinabukasan. Nagbibigay po kami ng oportunidad para sa malinis na succession pagdating sa mga liderato ng simbahan. At kung meron bang pagkakaiba sa stock ownership, ito po kasi yung tumatayong representante ng simbahan, syempre po nagbabago kapag meron na pong transition plan na tinatawag. Pero hindi po yan pag-aari personal ni Pastor Kibuloy, yan po yung pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ. So, hindi po magbabagong ownership ng mga stocks na pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ, ang magbabago lang po kung sinong representante ng Kingdom of Jesus Christ na tumatayong leader ng simbahan na ngayon po ay iba na po, pagamat nananatiling chairman po si Pastor Kibuloy. So, wala po akong kaduda-duda na bilang dating profesor ng batas, bilang isang abogado, na wala pong linabag sa prangkisa ang SMNI. Pero siyempre po, hayaan nating desisyonan yan ng National Telecommunications Commission at ng Korte Suprema.
Dahil pagdating naman sa dulo, talagang Korte Suprema lamang ang magtataguyod ng supremacy ng ating saligang batas. So maraming salamat po sa mga sumusuporta sa SMNI. Maraming salamat din po dun sa mga mamamahayag na sumusuporta at mga mamamahayag na hindi sumusuporta. Dahil yan po ay nagpapakita kung sino talaga ang tunay na mamamahayag. Dahil ang tunay na mamamahayag, poprotektahan po ang kalayaan ng malayang pamamahayag kahit ano pa ang paniniwala ng media outfit na yan. Di ba po? Attorney, dagdagan ko lang din kasi kahit sa officials ng SMNI, wala talaga si Pastor. Honorary chair lang siya pero wala talaga. And so happen na yung mga programa niya, black time dito sa SMNI talaga. Kaya completely walang involvement or wala sa pangalan, wala sa structure ng SMNI. Pero balikan ko lang yung sa Sotolo, attorney. Kasi napakatagal na ng panahon lolo pa na ni dating Senate President Tito Soto ang may akda nito. And during that time, wala din naman yung KBP. So ibig sabihin ba na paano ma-justify? Kasi ang sinasabi nila, dapat daw accredited ng KBP. At kung paniniwalaan natin yung sinasabi nila, abay maraming madadami na malalaking network na hindi naman nire-recognize ang KBP. Well, tama yung sinabi mo, no? Hindi po pwedeng ang accreditation na nakabanggit sa Sotolo ay membership sa KBP. Unang-una, paano yung mga print media? Hindi naman talaga sila miyembro ng KBP. Kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas yan. Ibig sabihin ba, walang benefit ng Sotolo yung mga mamamahayag sa periodiko at mga dyaryo? Pangalawa, tama ka, nung binuo ang Sotolo na panahon pa ng lolo ni Senator Soto, ay wala pang KBP. Pangatlo, ang KBP po isang pribadong organisasyon. Ang talagang dahilan po kung bakit nagkaroon ng ganyang pribadong organisasyon, para kung merong reklamo ang isang mamamayan, nalabag ang kanyang karapatan dahil nga po sa mga na-ere ng isang broadcast station, dyan kayo magdudulog ng reklamo. At kapag yan po ay nagpataw ng parusa, wala pong paglabag sa karapatan ng mga mamamahayag. Bakit? Kasi nagpataw ng parusa ay mga kasama sa propesyon ng broadcaster na po pwedeng maisakdal ng isang nagrereklamo dyan sa KBP. So ang tawag po dyan, self-monitoring mechanism. Hayaan nyo ang media na magbantay sa kanilang hanay para sa ganun maging responsable sila sa kanilang propesyon. Pero hindi po yan requirement o prerequisite para ikaw ay mag-iisang mamamahayag. Ang pagiging mamamahayag, depende po yan sa iyong ginagawang trabaho. Kung ikaw ay nagbibigay ng impormasyon sa regular na pamamaraan sa publiko, no? Ayan, at itong dalawa attorney, si Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy, marami talagang umaasa na sana ay makalaya na. Sa tingin mo, bago matapos ang taon na ito, may malaking pag-asa, may chance talagang makalaya ang dalawa. Buong-buon tiwala ko sa Korte Suprema na paninindigan ang karapatan. Kasi sabi nga ng Korte Suprema, lahat ng mga gawain ng gobyerno na lumalabag sa kalayaan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag comes to court with a heavy presumption of unconstitutionality. Tignan natin kung paano i-justify ng gobyerno yung pagdedetenan nila. Pero ang presumption, that is unconstitutional. At hindi lamang ito unang pagkakataon dahil sa mga nakalipas, meron ding na-contempt at natulungan po ninyo, attorney, na napalaya din at nadesisyonan ng Korte Suprema. Well, ako mismo, ang natulungan ko, si Randy David. Dahil si Randy David sumapi sa isang rally noong panahon ni GMA at hinuli siya dahil daw dun sa executive order na inisyu ni Presidente Arroyo na tumatawag sa kapulisan para harapin ang problema sa terorismo, no? At unlawful violence, no? At ang sabi ng Korte Suprema, tama ka, Petitioner Randy David, hindi ka po pwedeng ipagkait ng iyong karapatan ng malayang pananalita at ang pagdalo sa isang rally ay kabahagi ng malayang pananalita. At dahil dyan, ang sinabi niya ng Korte Suprema, ito nga po ay paglabag ng karapatan, lalong-lalo na kung ang dahilan ay isang executive order na tumatawag sa kapulisan na harapin ang problema ng terorismo samantalang wala naman definisyon ang terorismo. So ang sabi ng Korte Suprema, yung definition ng terorismo pwedeng gamitin laban sa mga nagpupula sa gobyerno na siyang nangyari nga noong mga panahon na yon kay Randy David. So naniniwala ako na nung minsan napagbigyan ang petisyon natin sa Korte Suprema dahil sinupil ang karapatan ng malayang pananalita na ganyan din ang gagawin ng Korte Suprema, paninindigan
ang napaka-importanting malayang pananalita dahil kung wala po yung karapatan na yan, baliwala po ang demokrasya. At ang pinaka-latest naman na pinakontempt, no, na nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema dyan na attorney ay yung doon sa Farmally. At kung di ako nagkakamali, si Attorney Ferdy Topacio naman yung naghain doon sa Korte Suprema. Hindi ko po alam kung sino naghain doon. No? Pero ang sabi po ng Korte Suprema doon, kinakailangan bago magpakulong, dapat po binibigyan ng pagkakataon na madinig ang mga pinapatawan ng parusa ng pagkakakulong. At ang sabi po ng Korte Suprema, paano mo alam na kasinungalingan ang sinasabi ng testigo kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon na patunayan na hindi siya nagsisinungaling? Paano mo alam kung anong katotohanan in the first place? So ang dapat ginawa po dyan, bago magpakulong, bibigyan muna talaga ng pagkakataon ang mga testigong magsabi kung bakit hindi sila nagsisinungaling bago sila magpakulong para makasunod po doon sa karapatang pantao at due process. Dahil ang due process po, hindi ka po pwedeng ikulong, ipagkait ang kalayaan mo, hindi ka po pwedeng ipagkait ang buhay mo, hindi po pwedeng ipagkait ang iyong propiedad nang hindi ka na didinig. Yan po ay cornerstone ng isang demokrasya, the right to due process, the right of the people to due process. Sa pambansang pulisya, attorney, always nilang minimaintain yung tinatawag na maximum tolerance. Di ba? Pag may mga nagkakaroon ng rally, nandiyan pa rin sila, pero maximum tolerance. Tingin mo, ganyan din dapat or applicable din yan sa Senado or sa Kamara pag nagkakaroon ng investigasyon, hindi yung konting ano lang, alam mo na, iba rin yung scenario dyan sa nasa hearing ka, grabe din yung kaba, posible magkaiba yung mga statement mo, kasi dapat prepared ka rin sa pagpunta mo dyan. Tama ba, attorney? Well, alam mo, sabi nga ng Korte Suprema dun sa David, hindi sapat yung maximum tolerance. Kasi you must exercise utmost tolerance kasi karapatan yan eh. Hindi para supilin ng gobyerno yan. Hindi maximum tolerance yan. Karapatan na hindi po pwedeng supilin full stop. Iba yung maximum tolerance. Parang merong nangyayari na mali na kinukonsenti mo. Pero ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Dahil ang karapatan, yan po'y pinangagalagaan. Hindi po pwedeng supilin ng kahit sino man. Kaya nga po yan nakaukit sa ating saligang batas. At ang yung interpretasyon din ng batas, attorney, hindi ba pwede na halimbawa kung may reklamo ka sa isang station, considering batas naman ito, why not sa korte, tama ba? Or hindi lang po sa korte. Yung kongreso lang talaga naman. Unang-una, dapat i-address mo yan sa media outlet mismo. Kasi lahat ng media outlet po, merong grievance procedure. Binibigyan pong pagkakataon ng ordinaryong mamamayan na magreklamo. In fact, may mga media outlets kayo na meron pang Office of the Ombudsman. Para lahat ng reklamo laban sa kanila mga empleyado ay doon didinggin at mapapatawa ng parusa nga yung mga hindi naging profesional sa kanilang trabaho. No? So, ang remedyo po talaga dyan, kausapin mismo yung media outlet. Pag hindi po nangyari yan, well, kung meron ka talaga reklamo, ihain mo sa National Telecommunications Commission pagdating sa broadcast. Pero pagdating po sa print, ang meron namang print na nag-ano po yan, self-regulating machinery, ay yung PPI, Philippine Press Institute, no? Na aking kaibigan din. Napakadami nga nating periodistang nadepensahan na, lalong-lalo na para sa libel. No? So meron po talaga yung mga self-regulating mechanism dahil alam natin na kapag gobyerno ang nagdesisyon sa mga bagay-bagay na mga nagrereklamo laban sa media practitioners, baka pong magkaroon nga po yan ng pinagbabawal, yung prior restraint at saka subsequent punishment. Tsaka, di ba, halimbawa, nabanggit mo kanina sa diary attorney, di ba, ang halimbawa may inakusahan or may napangalanan doon sa dyaryo. Minsan nga yung mga nakusahan, nakabasa, di ba, sumusulat din, tapos inilalathala din yung letter to the editor, di ba, na mga na mayroon akong clarification. Same as din, meron din namang, pwede naman silang tumawag for clarification o pwede ba akong pagbigyan na makapagsalita dyan sa inyong himpilan para maipaliwanag ang side namin. Di ba, attorney? Tama po yan. Mayroon talagang right to be heard ang mga tao na nagawa ng istorya na hindi pabor sa kanila. No? Meron din po tayong right to reply. Pwedeng sumagot. No? Bakit naman po hindi? At syempre, doon po sa ethics ng mga mamamahayag, hindi po pwedeng isang panig lang ang binabalita. Kailangan balanse. Well, alam naman po natin ang nangyayari sa mga media outfits na hindi sumusunod sa ganitong mga ethical standards. No? Nawawalan po sila ng audience, nawawalan sila ng prangkisa kung napasuna ang prangkisa. Pero pag nandyan po ang prangkisa, garansyado po ng saligang batas ang karayaan ng malayang pamamahayag. Pag napasuna yan, siyempre, wala ka ng karapatan.